og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Natawa lang ako ng konti kasi sabi dito, Ginoong Maria. So hindi ko alam kung hindi ko alam kung tayo ba may sorry, baka mamaya medyo aanga lang ako, no. Pero based on my knowledge, bakit Ginoo? Di ba Ginoong Maria? So lalaki pala si Mary. Ang napakinggan ninyo ay grupo ng Born Again, sila si C.G. David. Na sabi niya, batay daw sa kanyang kaalaman, based on my knowledge. Lalaki pala. So, nakabatay kaya talaga sa kanyang kaalaman. May kaalaman kaya siya kung bakit tinatawag Aba Ginoong Maria. Ito ang aral na ginawang katatawanan nitong mga born again mga kapatid. Pakinggan natin sila si C.G. David. Ganito guys, pakinggan natin. Ano ba yung nakalagay sa rosaryo? Importante kasi ganito guys, no? Kasi importante na bago natin i-correct yung mga dapat i-correct, check muna natin O na i-correct nila ang dapat i-correct. Ang tanong, alam ba talaga nila? ba yung sinasabi mismo ng rosaryo. So, sige bro, ano ba yung nakalagay doon? Kasi meron tayo nakikita dito na mali eh. Sige go, ano ba yan? Ayun, usually na maririnig mo, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. O natawa sila dito, no? Na ito yung mga dating Katoliko. Pero natural na lamang, lalo na pag mapasok ka ng virus sa maling pananampalataya sa sola scriptura, magiging katawa-tawa talaga ang resulta, lalo na pag wala kang background sa pananampalataya. At kahit nga si Eli Soriano, ginawang katatawanan niya noon, di ba? Bakit Aba Ginoong Maria? Bakit Ginoo? Maraming mga Katoliko din na mahirapang magpaliwanag niyan. Babae si Maria, ginawa niyang Ginoo. O sige, ating tatalakayin yan. Ituloy muna natin. Okay, go. Ngayon, at kung kami ay mamamatay. So, yun ang lagi natin maririnig pa nagpipray ang mga ancestors natin ng rosaryo. Check natin, ano ba yung mga bagay na mali sa panalangin na to? Ako muna. Sige, may mali umano sa panalangin na ito. Siya muna, si G. David. So una, sabi dito, natawa lang ako ng konti. Natawa lang siya umano ng kunti. Dahil bakit daw? Kasi sabi dito, Ginoong Maria. So hindi ko alam kung kung tayo ba may sorry, baka mamaya medyo aanga lang ako, no. Hindi, medyo. Sultan, anga talaga. Bakit? Pinagtatawanan nila ang lubos na di nila naunawaan. Bakit ka ba tinatawag na Aba Ginoong Maria? Dahil sa salitang Aba Ginoong Maria, kung pansinin niyo sa social media, sa television, mga kapatid, malimit talagang batikusin ng mga siktang tatag lamang ng tao. Itong panalangin ng simbahang Katoliko, lalo na sa Aba Ginoong Maria. Sa Latin, Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Kung si Eli Soriano pa, na nagtatag ng kaniyang sekta, wrong grammar daw ang dasal ng simbahang Katoliko. Dahil, bakit daw umano tinatawag na Aba Ginoong Maria na hindi naman Ginoo, babae si Santa Maria? Kaya ito ang kanilang batikos mga kapatid, at nagpakilala lamang na binabatikos nila, lumabas ang kanilang kainosentihan at kahinaan sa tinatawag na philology. Ano yung philology? Yung linguistic, mga kapatid, no? Kaugnay sa linguistic. Dahil hindi nila alam yung tinatawag na
lumang Tagalog o yung classical Tagalog even during the time of Spanish era. Kaya pinagtatawanan nila dahil di nila alam ang kasaysayan. So, ang ginagamit dito mga kapatid, hindi yung modernong Tagalog, kundi yung lumang Tagalog na noon. Na sa paglipas ng panahon, alam natin, may nagkakaroon ng mga pagbabago sa wikang Tagalog. Pero may mga bagay na hindi nagbago, no, sa Tagalog. Halimbawa, sa Cebuano, yung asawa, babae yon. Pero pagdating sa Tagalog, asawa, kahit lalaki, asawa pa rin. No? So bakit nga ba dapat pinag-aralan muna nila bago nila idiniklarang mali? Bakit tinatawag na Aba Ginoong Maria? O na mga kapatid, nagsimula yan sa mga paring Kastila na nagsalin sa dasal na Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum. Sa panahon nila, ginagamit nila ang salita na Tagalog na umiiral sa kanilang panahon noon. At alam nyo ba, na sa kanilang panahon, sa kanilang konteksto, ang salitang Ginoo, ginamit na yan na pangtukoy sa mataas na dangal o yung taong marangal. Malalaki man siya, mababae man siya, during the time of Spanish era, tinatawag yang Maginoo. Kung tingnan ninyo ang UP Diksionaryong Pilipino at susuriin ninyo ang wikang salitang Ginoo o Maginoo, ano ba ang sinabi? Malinaw yan. Na ang sabi diyan ay pagbigay galang sa taong mataas ang dangal, babae man o lalaki. Di lang yan. Kung pag-aralan ninyo ang sulat ni Dr. Jose Rizal doon sa malulos na mga kababaihan, anong sabi ni Dr. Jose Rizal sa kanyang sulat? Ito ang sabi ni Dr. Jose Rizal. Ito para sa mga babae ito. Pukawin ninyo ang sigla at sipag, maginoong asal, mahal na pakiramdam, at huwag isoko ang pagkadalaga sa isang mahina at kuyuming puso. Ano daw ang address niya sa mga kadalagahan? Sa sulat niya sa malulos, maginoong asal. Oh, dahil po ba ginamit ni Dr. Jose Rizal ang salitang maginoong asal? Ibig po ba sabihin na nagkamali na tulad sa kanilang unawa? Kaya yung aral na Tagalog na isinalin mula sa Spanish, Tagalog, kung ano ang available sa wika nila noon. Kaya yung isa pang panalangin ito, mga kapatid, Aba po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ay... di po ba napansin nyo ang mga spelling? Sa panahon na isinalin ito, tingnan nyo, galing sa Spanish ba? Kinabubuhay namin at ang kinanaligan. Aba, ikaw nga ang tinatawag namin. Pinapapanaw. Oh, di po ba? Tingnan niyo ang pagkasalin. Ito'y galing pa sa lumang Tagalog noon. Ngayon, ang tanong, dahil yung salitang Rayna, salitang hiram yun, at hindi yon Tagalog original na salin. Hiniram lang yan na salin. Kahit nga sa banal na Biblia, alam nyo ba, may mabasa tayo na ang isang babae, kahit babae, tinatawag na hari. Oh, ngayon, pagtawanan ba ninyo yan? Dahil babae, tinatawag siyang hari. At naghahari. Saan?
Si Atalia yan. Ikalawang Hari, Kapitulo 11, versikulo 3. At siya'y nakakubling kasama niya sa bahay ng Panginoon na 6 na taon. At si Atalia ay naghari sa lupain. Ano daw? Babae yan, pero tinawag na si Atalia ay naghari sa lupain. Hindi sinabi na nagrayna si Atalia. Kahit pa, tingnan ninyo, ikalawang kronika, kapitulo 22, versikulo 12. Si Atalia naghari. Babae yan. So, masasabi ba nating mali ang pagkasulat? Tanong, bakit po hindi binago ang salin na ito sa modernong Tagalog, mga kapatid? Kahit ba baguhin natin ang salin na ito na Aba Ginoong Maria, kahit ba gawin nating Aba Ginang Maria at Aba po Santa Mariang Reyna, hindi pa rin magbabago, mga kapatid, ang tingin ng mga sulpot na sekta sa Mahal na Birhen Maria. Numero 1 target pa rin nila sa kanilang kritisismo sa pananampalatayang Katoliko. Maraming tutol na palitan daw sana. Bakit kung palitan? Sundin na nyo ba ang classical Tagalog ng Aba Ginoong Maria, mga kapatid, at ang Aba po Santa Mariang Hari na mula pa sa ating mga ninunong Kristiyano. Ito'y nagiging tradisyon, kaya di lang alam sa mga bagong nagsusulputan ngayon, at ito'y target sa kanilang atake. Tuloy natin, si G. David. Pero based on my knowledge, bakit Ginoo? Di ba? Ginoong Maria. So lalaki pala si Mary. Based on kanyang knowledge, may knowledge kaya siya? Bakit Ginoo? Lalaki pala si Mary? O di, ibalik natin sa kanya dyan. Di po ba Biblia ang batayan niyo? Ito, sa ikalawang Hari 11:3. At siya'y nakakobling kasama niya sa bahay ng Panginoon na 6 na taon. At si Atalia ay naghari sa lupain. Bakit yung babae tinatawag din na sa kanilang panahon, hari? Siguro kung sa pagsulat nito, nandun itong mga born again ito, pagtatawanan nila ang nagsulat nito. At remember, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Tuloy natin. Ano ba yun? Kasi Ginoo Ginoong Maria. Mga Ginoo eh. Ginoo, no? Pero pag sinearch yung Ginoo, di ba, lalaki yun? Pero, kung mali man to, maybe this is minor lang naman kasi hindi siya ganun. Kung mali man ito, so ibig sabihin, nagkomentaryo na sila na di talaga nila lubos na unawaan. Kung mali ba talaga ito, o ito ba talaga'y naaayon sa classical Tagalog noon during the Spanish era. Okay, tuloy natin. Kabigat. Ano pa yung ito meron dito sinabi. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. So, ano sa tingin niyo masasabi niyo doon? So that ako nasasagot dyan. Okay, sige. Hawakan. Yan. Kahit pa yung pahayag na yan, na nasa panalangin, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, may komento pa siya. Ano na lang. Yeah. Actually, tama din naman kasi talaga. Okay. Kasi nga yung once na naging believer ka, like tayo, di ba, believer tayo, tinanggap natin si God. So, lagi na natin siya kasama. So, sa part ni Mary, tama din siya kasi tinanggap din ni Mary si God. So, kasama niya na lagi si God. Di ba? So, parang ang gustong iparating ni Jimboy, na kasi kapag once na believer ka, or alam mo yun, follower ka ni Jesus Christ, Holy Spirit is with you kasi. Diba? Sumasayo talaga ang Diyos eh. Which tayo rin naman, mga mananampalataya. Sinasamahan tayo ng Diyos every time na tayo ay tumanggap kay Kristo. Dito hindi tayo bias ha, hindi porket dasal na rosaryo, lahat sasabihin natin mali. Meron din naman tama, which is yun. Meron tama, yung ang Panginoon ay sumasa inyo. Biblical yan. Pahayag na yan ng anghel, sabi ng anghel, Lucas
1:28, and the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. O see? Biblical yan. Okay. Nga, tama, sumasa inyo ang Diyos. Pero ikaw bro, may sasabihin kaya ata. Yun bro, tama naman nga yung sinabi ni Jimboy. Pero ang mali kasi dito, ang magiging pagkakaintindi ng mga tao. Okay. Dahil dun sa word na ginamit na ang Diyos ay sumasa iyo o na kay Mary. So nangyari, magiging interpretation ng tao dito is si Mary ay powerful siya. So ang mga hindi biyasa sa pagbabasa ng Bible. Well, kung sinasabi daw umano yan na ang Panginoon ay sumasa inyo, ang interpretasyon, powerful si Mary. Delikado daw. Pero, ito ba'y nakasulat sa Biblia? Ito bang nakasulat sa Biblia ay tutulan pa nila? Blessed are thou among women. Yun. At hindi lang yan. Sabi ng anghel, ang anghel mismo ang nagsabi, ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ang pinagpala din, ang bunga sa iyong tiyan. Pero pinagtutulan pa nila kahit nabasa na. Although, yun ang resulta sa magbasa lang sa Biblia, then sariling interpretasyon. Kung narinig ninyo kanina, itong isang disipulo ni si G. David at si G. David mismo, sinabi nila, di naman mali ito. Pero, yung isa naman yan na disipulo, delikado. Bakit delikado? Lalabas daw umano na makapangyarihan si Santa Maria. Okay, tuloy natin. Ang magiging pagkakaintindi nila, Diyos din si Mary. Which is hindi siya Diyos. Ayun, tama. Kasi ang sinabi dyan, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Parang ito naman, nagbalingbing si CJ dito. Sabi niya hindi mali. Pero ngayon, nang narinig niya yung disipulo niya, parang siya na ang naging disipulo ngayon. Dahil sabi niya, oo, tama. Dahil lang sinabing, ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo, ano daw, parang naging Diyos na din si Santa Maria. Si Mary ay powerful siya. So, ang mga hindi biyasa sa pagbabasa ng Bible, ang magiging pagkakaintindi nila, Diyos din si Mary. Which is hindi siya Diyos. ayun, tama. Kasi ang sinabi dyan, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Parang sounds like, grabe si Mary, powerful din kasi yung Diyos nasa kanya. Parang, So, di ba? Kung pansinin ninyo mga kapatid, nagbalingbing si CJ dito. Nauna niyang sinabi, hindi mali yon, tama yon. Di porke may mali sa rosaryo o mano, lahat na lang mali. Pero sabi niya na yung bahagi na yan tama. Ngayon, nang napakinggan niya itong isang disipulo niya, oo nga, no? Parang God na, Diyos na si Maria. O na, kahit pa sinabi ng anghel na ang Panginoon ay sumasa inyo, hindi ibig sabihin Diyos na si Santa Maria. At kahit yan yung pahayag ng anghel ay inulit nating mga Katoliko, hindi ibig sabihin na kinikilala nating Diyos si Santa Maria. Sa Our Catholic Faith by Monsignor Moro, ito mabasa natin sa pahina 123. Catholic do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin is equal to God. Yon ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko na pinipilipit nitong iba't ibang mga sikta sa ating panahon ngayon. Tuloy natin. ganun no? Kaya lang, yun nga, tama yun. Kapag ka hindi mo naintindihan talaga, mamamali ka ng interpretation. Yan. Gets mo. Pag di mo maunawaan, di mo maintindihan, mamali talaga ang interpretasyon. Kaya, dapat makinig kayo sa teaching authority sa tunay na iglesia. Dahil, di po ba, sabi ng ating Panginoong Hesus ni San Pedro, John 20:17, Simon, do you love me? Feed my sheep. Ano ibig sabihin, feed my sheep? Sa Dewey Bible,
Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, dapat makinig tayo. Hindi lang magbasa at i-interpret, dahil yun ang dahilan na sa pagbasa at mag-interpret, ang daming mga sikta na tatag lamang ng tao, katuparan San Mateo 24:24, nalilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral sa ating panahon. Ngayon, okay, tuloy natin. Delikado ka din. At ang worst pa dito, baka dahil ganun ang interpretation mo, baka mamaya si Mary, sambahin mo din. Kasi nga isipin mo na si Mary ay Diyos din or... Oh, yun ang mali, no? Na magiging unawa ninyo na si Santa Maria ay Diyos na rin. Kahit kailan, mga kapatid, hindi turo ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay Diyos. No? Pero, baka sabihin na, bakit itinuturo ninyo na ina ng Diyos? Ituloy mo na natin. Grabe yung power niya na yung power ni God nasa kanya din, 'di ba? So, yun, ano pa yung sinabi dito? Basahin natin, guys, ha. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So, ayun kaya, yung bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, di ba nabasa nila si Gian? Napahayag yan ng anghel. Blessed are you among women. Eto, Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. Tutulan pa ninyo yung nasaulat? Blessed are thou among women. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pagkatapos nakasulat yan, pahayag yan ng anghel. Tutulan pa ba ninyo yan? Kaya nga, kahit na yung pahayag ng Mahal na Birhen Maria na tinupad ng Simbahang Katoliko, Lucas Kapitulo 1, versikulo 48, mga kapatid. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat narito, mula ngayon, ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng haliling lahi. Yun ang sinabi ng Mahal na Birhen Maria. Sino ba yung tumatawag na mapalad? Di po ba Simbahang Katoliko? Lahat na haliling lahi. Diyan sa Biblia, 2 uri ng haliling lahi. Sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 15, may lahi ng ahas na kakagat sa babae at may lahi ng babae. At yung lahi ng babae, yon ang sinasabi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 48, mga kapatid, sa pamamagitan ng rosaryo. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat narito, mula ngayon, ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng haliling lahi. So, napakalinaw dyan, mga mahal na kapatid, no? At hindi lang yan. Kung gamitin natin ang tinatawag na ang Biblia sa mga protestante, anong mabasa natin? Ito, unang 1:5-8. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Napakalinaw yun, mga kapatid. Kaya, itong mga born again, paano nila masasabing iniibig ko? Iniibig namin ang Panginoong Hesukristo. Ngunit, di namin matanggap ang kanyang ina. Okay, tuloy natin. Lahat. Parang ano din, no? Parang si Mary talagang sa lahat ng babae siya ang pinaka, so parang hindi pantay-pantay pala yung babae sa paningin ng Diyos, no? Kasi malino naman sa atin na si Mary tao lang din siya, instrument. Totoo naman na si Santa Maria tao, pero tutulan ba ninyo ang nakasulat sa Biblia? Nakasulat yan sa Biblia, imagine. Di nyo ba yan alam, mga born again? Napahayag yan sa anghel. Yung anghel, hindi yan nagsalita ng sarili niya.
Inutosan yan ng Diyos. Blessed are you among women. Okay. Lang din siya ni God para ipanganak yung laman ni Jesus, 'di ba? So, kaya lang sige, lagpasan siguro muna natin 'to, no? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Lagpasan lang daw. Hindi mo nilagpasan. Kinomentaryuhan lang, mali lang. Okay, tuloy natin. ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Yun, ito. Siguro, Ayan, ito. Mali na naman daw. Ipanalangin mo kaming mga kasalanan. Bago yung ina ng Diyos. Ano gusto niyo? Huwag mo kaming ipanalangin mga makasalanan. Yun ba gusto ninyo? Kung mali yun, muna sagot dito. Sa akin, medyo mali yun. Ipanalangin medyo mo kami. mali. Kumbaga, So, ibig sabihin, di siya sigurado na mali ba? Dahil ang ginagamit niya, medyo mali. Kaya may kasabihan tayo sa Cebuano pa, pag sure oy, dahil di pa niya sigurado, mali ba? Medyo lang mali para sa kanya. ito prayer to eh. Ipanalangin mo kami. Nagpe-pray ka kay Mary. Oo, tapos, At ang prayer mo kay Mary, ipag-pray ka ni Mary kay God. tapos, bawal ba yun? Di ba? So, parang ganun. So, parang ka sa akin na mali dito. Bakit kailangan mo pang dumirekta kay Mary kung pwede ka naman dumirekta mismo sa Diyos? O yan ang argumento nila mga kapatid. No? Na kung ikay katoliko at mahirapan ka na ipaliwanag yan, o nga ano, bakit kailangan na dadaan pa tayo sa Mahal na Birhen Maria at mga santo kung pwede namang diretso doon sa Diyos? Bigyan nating linaw ito mga kapatid. Dahil ito din ang ginagamit ng mga iba't ibang mga anti-Catholic. Bakit? Pray for us, ipanalangin mo kami. Una, nagdasal tayo sa mga banal. Hindi para sa kanilang kapangyarihan, kundi nanalangin tayo sa mga banal, mga kapatid, upang tayo ay ilapit, upang tayo ay idalangin sa Diyos. Bakit? Kailangang idaan natin sa mga banal, lalo na sa Mahal na Birhen Maria, kung pwede namang idirekta natin sa Diyos. Yun ang argumento ni si G. David. Pero ito ang sagot, kapatid. Lagi po nating tandaan na isa sa mga bagay na nagpapalayo natin sa Diyos ay ang ating kasalanan. Ano sabi sa Isaias Kapitulo 59, versikulo 2? Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Napakalinaw mga kapatid. Isaiah 59:2. Hindi tayo marinig, hindi tayo makita dahil sa ating kasalanan. Yan malinaw na basa natin na ang kasalanan o yung mga masamang ginawa ng tao, yun daw ang dahilan kung bakit hindi tayo marinig ng Diyos. Kaya dito na papasok ang tinatawag na intercession, yung panalangin ng mga banal kung bakit tayo mga Katoliko ay maging sa misa, kailangang nanalangin sa mga banal. So ang Diyos po mga kapatid ay tapat sa taong tapat at nagmamahal sa Kanya. Di ba? Iyon ang mabasa natin sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. So, nagagalak siya at natutuwa sa mga taong naglilingkod na tapat sa Diyos. At sa Biblia, ating mabasa mga kapatid, na ang panalangin ng isang matuwid o banal na tao, epektibong-epektibo. Saan yan mabasa? Nasa Santiago 5:16. Ito mabasa natin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling.
Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. See? Napakalinaw ang sabi sa Biblia. Baka di nila ito alam. No? Ang panalangin ng taong matuwid ay mabisa. Hindi lang yan. Tingnan natin sa unang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 19. Sinabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. So, anong mabasa natin sa ikalawang Samuel 12:19? Di po ba? Ang mga Hudyo noon pa man, lumapit kang Samuel. Anong sabi nila? Ipanalangin mo kami sa Diyos. Kung ang argumento nila, pwedeng diretso, bakit dumaan pa sila kay Samuel na malinaw sa talatang ito? Ang mga Israelita mismo humiling kay Samuel na sila'y ipinalangin sa Diyos. At hindi lang mo yun, iyan lang mga kapatid. Mas direkta at malinaw po kung mabasa natin yung aklat ni Job, kung saan yung nagkasala sila si Eliphaz at yung mga kasama, dumulog sila sa Diyos. At may utos ang Diyos sa kanila. Saan yan mabasa? Job 42:7-8. Si Eliphaz na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 topa, dalhin ninyo kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kasalanan dahil hindi ninyo paglalahad sa buong katotohanan tulad ng ginawa niya. See? Napakalinaw sa kasulatan mga kapatid. Sa talatang ginagamit natin. Kinakailangan ni Eliphaz na si Job ang makiusap sa Diyos para ilapit ang kanilang hinaing. Sapagkat hindi pakinggan ng Diyos ang makasalanang si Eliphaz at ang kasama niya. Kaya, kinakailangan ni Eliphaz ang tulong sa banal na si Job para ilapit siya sa Diyos. Kaya nga kung tingnan natin ang Latin Vulgate na mabasa sa Job chapter 1 verse 1, ito mabasa natin, mga kapatid, kahit common Bible, no? May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. See? So, dito makita natin ang pagkabanal ni Job, mga kapatid. Kaya, yung panalangin at daing ng taong matuwid, pakinggan ng Diyos. Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 29, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit, ang panawagan ng masama ay hindi dinirig. Kaya nga, dito na papasok yung intercession. Ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Bakit? Nakalimutan ba nila yung nangyari sa kasal sa Kana na naubusan ng alak? Sino ang nakakita sa pangangailangan? Di po ba si Santa Maria ang nakakita? At yung pangangailangan na yon ay dinala niya sa kanyang anak na si Jesus.
Ito ang Juan Kapitulo 2, versikulo 3. Naubos na ang alak. Kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Oh. So anong sabi ng ating Panginoong Hesus dito? Di mo ba sabi ng ating Panginoong Hesus na di pa umano nakarating ang tamang pagkakataon? Pero kahit di pa nakarating ang umabot ang tamang pagkakataon, ngunit ang kanyang ina ang nakiusap sa kanya at napatunayan na ang kanyang ina, kung ito'y lumapit at makiusap kahit hindi pa panahon, ay di pwede niya naayawan. Kaya nangyari na nagawa yung unang milagro sa kasal ng Kana, Juan Kapitulo 2, versikulo 9. So, yun ang unang pangyayari, mga kapatid. Kaya, dito natin makita na malaking kabuluhan ang intercession sa Mahal na Birhen Maria. Itong mga born again, kahit di pa nila lubos talagang naunawaan at nagkomentaryo sila, ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakatunan. Daghang salamat.